Magpapatuloy tayo sa ating pong paksa na Sin as it really is. So ito yung pinakatema natin sa ating pag-aaral. Ah, so nakita natin ang una nating tinalakay, yung nature ng sin. So hindi ko nababalikan yan kasi hahaba lang tayo, pero pinakita natin na sa nature ng sin, ang kasalanan, ang ugat ng lahat ng problema na meron ang ating mundo, ang ating personal na buhay, kung ano man ang trouble na meron tayo ngayon, pwede natin itong ugatin lahat sa sin, no? At alam din natin na yung kasalanan na yan ay nagsimula sa pagsuway ng isang tao, si Adan. At ang kasalanan ni Adan ay naging kasalanan nating lahat. Ang tawag natin doon ay imputation sa theology. So sa Tagalog, walang eksaktong Tagalog yung salitang imputation, pero pwede natin gamitin yung salitang ibinilang tayong makasalanan sa kasalanan ni Adan. We are counted sinner by the sin of Adam. Ang tawag natin doon ay imputation. At pangalawa, yung original sin ay atin din pong tinalakay. Ang original sin, ito naman yung corruption. So may dalawang bahagi yung nangyari doon sa Eden. Nung nagkasala si Adan, merong imputation, ibig sabihin lahat ng kanyang kinakatawan ay naging makasalanan at lahat ng kanyang kinakatawan ay merong sasaling korupsyon sa kanilang pagkatao. So merong likas ng pagiging makasalanan kaya sila ay gumagawa, nag-iisip, naghahangad, nahuhulog sa kasalanan. Okay? At noong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang personal sin at ito itutuloy natin ngayon. So kung natatandaan ninyo, noong nakaraang Sunday ay tiningnan natin una yung distinction, no, ng personal sin at ng original sin. Sabi ko, original sin is our inherited sinful character, while personal sin is our actual rebellion against God. So meron tayong namanang katangiang makasalanan, ayan yung original sin. Yung personal sin, yung aktual na pagpapahayag ng ating minanang kasalanan laban sa Diyos. So yung original sin ay nagsimula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan in solidarity with Adam, samantalang yung personal sin ay yung corruption at o yung actual na transgressions na ginagawa natin. Okay? And then, tiningnan natin yung definition at yung definition ay kinuha ko sa isang lecture ni Pastor Noel Espinosa. Sinabi niya, anything in the individual's internal state, that is the thought, the disposition, and on external deed that is not in conformity to or in violation of the law of God is personal or actual sin. Ibig sabihin, ito yung iniisip mo na mali at kasalanan, hinahangad mo o ginagawa mo. No? At yung classification, tiningnan din natin noong nakaraan. So, unang-una sinabi ko, may iba't ibang klase ng kasalanan. Now, of course, sabihin na natin na ang kasalanan, gaano mang kalaki, gaano mang kaliit, ay kasalanan pa rin. No? So, maiisip nga natin, yung kasalanan ni Adan, na para bang kung ating susukatin sa kasalanang nangyayari sa mundo natin ngayon, para bang hindi naman mabigat, no? 'Di ba? Ano ba yung mga kasalanan na meron sa mundo? Mayroong corruption, may patayan, may immorality, may rebellion, may ano bang tawag dito? Carnage, no? Yung massacre, merong iba't ibang klase ng matitindi na kasalanan na meron tayo. Pero malinaw pa rin sa Bible na merong classification ng kasalanan. At merong tinatawag na kasalanan ayon sa kaalaman. According to knowledge, merong unintentional sin, merong presumptuous sin. Yung unintentional ay yung
isang bagay na ginawa mo nang hindi mo sinasadya, pero kasalanan pa rin. Kahit sabihin mo hindi mo sinadya yun, kasalanan pa rin, no? Marami tayong mga pinakitang halimbawa niyan sa banal na kasulatan. Kung halimbawa, katulad ng binabanggit natin lagi, kung nagsisibak ka ng kahoy, tapos tumalsik yung talim, tumama sa isang tao na matay, hindi mo naman gusto siyang patayin, no? Pero namatay siya, ang tawag pa rin doon sin. Ang tawag nga lang doon ay unintentional at mayroon din siyang kaparusahan. At ang sabi, ang kaparusahan nga sa lumang tipan, kinakailangan tumakbo ka sa city of refuge. No? Kasi pagka inabutan ka ng mga avengers of the blood, papatayin ka doon, right there and then. Pero pag nakapasok ka na doon sa city of refuge, secure ka na. At ang nakakapasok lang sa city of refuge, yung gumawa ng unintentional sin. Ang ibig sabihin doon, lilitisin sila, poprotectionan sila, at bibigyan sila ng pagkakataong maaring magpaliwanag ng kanilang sarili. No? So, yun ang ginagawa. So, kaya siguro doon din kinuha yung tinatawag nating mga trials ngayon, sa mga korte. Yung presumptuous sin, ito ay sin of defiance. Ibig sabihin, it is sin against full light of knowledge and conscience. Kasi alam na alam mong kasalanan, ginawa mo. No? Alam na alam mong mali, ginawa mo. At malinaw sa Bible na mayroong kaparusahan ang Diyos sa magkaparehong kasalanan, pero hindi natitiyak natin na mayroong degree of punishment. Kung gaano man i-implement ng Diyos yung degree of punishment, hindi natin alam. No? Pero malinaw na ang kasalanan ng mga taga-Sodoma at Gomora at ang kasalanan ng mga Israelita na tumatanggi sila sa Mesaya, sa kabila ng kitang-kita nila yung mga dakilang himala ng Mesaya, samantalang ang mga taga-Sodoma at Gomora, wala silang narinig na ebanghelyo, hindi nila nakilala ng husto kung sino si Kristo, hindi nila alam yung mga bagay na may kinalaman sa tagapagligtas, kaya patuloy silang gumawa ng kasalanan, may parusa sa kanila, ngunit mas mabigat ang parusa ng mga taong alam na ang katotohanan, pero binaliwala ito. So ito ay isang panawagan din sa bawat isa sa atin. Yung isang bagay na alam mo at hindi mo ginagawa, mas mabigat ang pananagutan mo sa harapan ng Diyos. Okay? And then, according to orientation and offense. So sinabi natin there is a so-called sin of commission and sin of omission. When you say sin of commission, you're doing the opposite of God's requirement, while sin of omission, you are failing to do what God requires. No? And then, there is a so-called personal level of sin. Level of thought and attitude, then level of deeds, and then level of lifestyle and reprobation. Ibig sabihin, iba-iba yung ginagawa nating kasalanan batay sa personal nating mga katatayuan. Maaring gumagawa ka ng kasalanan sa utak lang. No? Yung iba naman talagang lumalabas sa bibig, nakikita sa mga kamay. Yung iba naman, estilo na nila ng pamumuhay. Talagang naglalasing sila, nag-a-addict sila, nagnanakaw sila, corrupt sila, no? Nanloloko sila ng kapwa-tao, nang i-scam sila. Yung iba naman ay yung tinatawag na level of reprobation, that is extreme perversity that is carried on with moral numbness. Yung bang, alam mo, manhid ka na. Katulad ng mga serial killer. Di ba, mga serial killer, manhid na eh. No? Yung pagpatay sa kanila, parang pumapatay na lang sila ng manok. No? Mga, ano pa ba yung mga pwede nating sabihin dyan? Mga terorista na kapag ka nagligay ng bomba sa isang public place at sumabog at maraming namatay, anong pakiramdam nila? Success! So yan, numbness ang tawag dyan. Maaring pwede natin sabihin, reprobate na talaga yung taong yan. Ano? So, yun ang ating nakita nitong nakaraan. So ngayon, ang ating pag-uusapan ay yung repercussion. So dito natin tatapusin yung issue ng personal sin. And next Sunday, if the Lord willing, ay meron palang speaker sa atin sa Sunday, Pero next time, we will be looking at the social sin. Yan ang hindi masyadong binibigyan pansin. In fact,
sa mga systematic theology, hindi masyadong pinag-uusapan yung social sin. So, yan ang ating pag-uusapan naman sa susunod, yung epekto sa lipunan. Yan, siyempre, daman-daman natin ngayon yan dito sa ating bansa, yung issue ng tinatawag na social sin. Pero, repercussion, ibig sabihin, ano yung epekto sa buhay mo ng kasalanan? Parang walang pinagkaiba yan. Kapag ka ikaw ay naninigarilyo, nakaka-damage ka ng ibang tao dahil meron tinatawag na passive smoker, no? Pero ang unang nada-damage ikaw, no? Ikaw ang unang nada-damage. Bago ka maka-damage ng iba, sinisira mo muna yung sarili mong katawan, no? Maaring yung iba sa paligid mo, apektado sila, totoo 'yan, pero ikaw sa sarili mo ang sinisira mo. Maraming mga tao iniisip ang kasalanan na, 'di ba, parang parang, "Oh, ako lang 'yan," 'no? O yung iba lang naman ang naapektuhan niyan. Hindi, ikaw mismo may damage 'yan sa buhay mo. Sin has damage not only in your life but even sa mga tao. Scripture also teaches us, of course, many people think of sin only in terms of its external consequences. Halimbawa, broken families. Why there is a broken family? Because of the sin. Sin maaring ng lalaki o ng babae, no? And then merong nasirang friendship, may na-shattered na reputation, no? At marami pang iba. While these are true, scripture also teaches that sin deforms the sinner himself. It deforms. Tama ba 'yon? Every sinful act shapes the heart. Ito yung gusto kong sabihin. In first note, every sinful act shapes the heart, dulls the conscience, strengthens evil desires, and weakens one's ability to love God and others. That is sin. Sin has the ability to weaken you, to numb you, and to make you dumb in a way, you know? So, may mga, 'di ba, dati pagka may kasalanan na ginagawa mo, na ina-admit mong kasalanan, maaring nagkakaroon ka ng guilt. Pero pag patuloy mong ginagawa 'yon, darating yung time, i-justify mo na yung ginagawa mong kasalanan. Meron ka ng paliwanag doon, kaya mo nagawa 'yon. O kaya naman, pag nagpatuloy ka doon sa ginagawa mo, magle-level up yung kasalanan na 'yan to the point na iba na ang epekto nito sa pagkatao mo. Yung tinatawag nating mga serial killer, gano'n 'yan, 'di ba? Siguro ewan ko sa inyo kung isa sa mga napanood ko noong araw at actually recorded naman 'yan sa kasaysayan, si Ted Bundy, narinig niyo na 'yan? Isang serial killer, I think somewhere in the 80s, si Ted Bundy. Nagsimula lang 'yan. Ang totoo 'pag napanood ko pa yung pelikula niya, nabasa ko pa yung mga ilang articles patungkol sa kanya at nakita ko yung picture na gwapo talaga. Ang ibig sabihin maa-attract sa kanya yung mga babae sa kanyang pisikal na anyo, no? So, hindi niya kinakailangang 'di ba? Hindi niya kinakailangang maghirap sa panliligaw sapagkat sa itsura pa lang, kaakit-akit na siya. Pero nagsimula lang siya sa gano'n, na nasi-seduce niya yung isang babae, nakakausap niya, pero dumating yung time, hindi niya na gusto yung kinakausap niya o maaaring dinadala niya sa isang sexual activity, kundi pinapatay niya na. So lahat ng mga tao, mga babae, kaya 'di ba, kakausapin niya, kikidnapin niya, dadalhin niya sa isang lugar, hanggang sa ito ay katayin niya. At yun na yung kaligayahan niya. Hanggang sa ito ay na 'di ba, nung nakita yung kanyang basement, maraming mga mga patay doon, meron pa siyang mga freezer na doon niya nilalagay yung mga durog-durog na katawan ng mga babaeng kanyang pinagsamantalahan. Nakita niyo bakit niya ginagawa yun? Because sin has the ability to weaken your conscience. Sin has the ability to surge your conscience. That is sin. So that is something that we have to
look at this morning. So I have three things to say about the repercussion of sin. First of all, I call this one sin corrupts. Pangalawa, sin captivates, and then sin confuses. Sin corrupts, sin captivates, sin confuses. So, maganda tong ating bagong clicker ngayon. Ang bilis. Okay. Sin corrupts. So, what I mean by this thing is this. Sin possesses a self-multiplying power. No? Ang isang kasalanan, kapag nagawa mo at hindi mo pinagsisihan, hindi mo tinalikuran, ito ay mauuwi sa panibagong iba pang kasalanan. Rather than remaining isolated, sin creates further opportunities for more sin. The more we indulge in it, the stronger its influence becomes, and the deeper it holds onto our lives. Kumakapit siya, no? At ito ay nagkakaroon ng malaking epekto sa pagkatao mo. Mayroon, 'di ba, tinatawag natin yung salitang compounding uncleanness. Ibig sabihin, that is when a room is not a clean, 'di ba, yung bahay mo, yung kwarto mo hindi malinis. Hindi yan nag-i-stay in its baseline dirt. Right? Ba, hindi mo nalinis. Kinabukasan, hanggang susunod na araw, hindi mo siya nalinis. Hindi baseline yung dirt. Ibig sabihin, hindi siya nananatili lang na ganyan ang itsura niya. Nadadagdagan ng dumi. Di ba? Hanggang sa dumating yung time, hirap ka nang maglinis. Kasi merong compounding element yung sin. Yung tinatawag na compounding uncleanness. It will multiply. No? Kaya nga, di ba, napapansin niyo sa bahay, no? Pagka hindi ka naglilinis, nagmamaya-maya, may agyo na, saan gagaling yung mga yan? Di ba? Ang point doon, ganun din yung kasalanan. Ang kasalanan, kapag ito ay hindi pinagsisihan, meron siyang ability to multiply. Because sin corrupts. Sin corrupts. Now, look at what happened to Genesis chapter 3. After the fall, we can see the downward trajectory of the moral condition of the earth. Mahulog si Adan sa kasalanan. Saka si Eva. Anong nangyari? Bumuti ba? Nagkaroon ba ng baseline dirt? Hindi. Sumunod na nangyari. Ano nakita natin? Yung kanyang unang anak, si Cain. Pinatay ang kanyang sariling kapatid. Chapter 4, verse 8. Si Lamech, no? Chapter 4, verse 19, siyang kauna-unahang adulterer at nag-engage sa polygamous marriage. Lamech took 2 wives. And then si Lamech, meron siyang nakasagupa na isang batang-batang lalaki. Dahil na sugatan siya, pinatay niya. So doon nagsimula yan, yung bang na, di ba? Minura ka lang, binaril mo na, no? O kaya naapakan lang yung paa mo, sinaksak mo na. O binuli mo, kumuha ng baril, pinagbababaril. Hindi lang yung nang bully, kundi yung mga tao sa paligid. You see, it started in chapter 4. It started when men fell into sin. And then chapter 6, what happened? Every intention of the heart is evil that led to great flood. Yan ay nangyari kay Noah. O hindi ko na nilagay pa yung mga susunod na nangyari sa Genesis. Chapter 10, di ba? Pakikita na natin doon yung nagtayo na ng tore ni Babel. Kayabangan, hangaring abutin ng Diyos sa kanyang kalalagayan. Kita natin yung pagiging malalim ng kasalanan sa buhay ng isang tao. So, sin corrupts. And after the fall, we can see the trajectory
of the downward trajectory of the moral conditions of the earth. Another thing, uncleanness or the so-called defilement as descriptive of human sinfulness. So, sin is not just a violation to the will of God, it is described as unclean, defilement. Look at Isaiah chapter 64, verse 6. But we are all like unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So, if you know the context of this particular verse, the context expresses expectation na si Yahweh will move against the nation on behalf of His people. Ito si Yahweh, magpaparusahan niya, lalabanan niya yung mga kalaban ng Israel. Di ba? Yun ang context niya. Pero, ang nangyari, sabi niya, teka muna, lalabanan ko yung bayan na kalaban ninyo, pero kayo mismo, napakadumi. Tingin ninyo, yung mga kalaban ninyo, kaya dapat parusahan ni Yahweh, ay dahil marumi sila, pero kayo mismo marumi rin. So the point is, yung salitang, may ginamit na salitang but, di ba? But we are all like unclean thing. Yung but dyan describes the nation in uncleanness and filthiness. Even her own righteousness is filthy and unclean. Imagine that. Even his own righteousness. Merong ginagawa kang maganda, may ginagawa kang mabuti, may ginagawa kang okay, pero maging yung ginagawa mong okay, marumi. Sa tingin ng Panginoon. No? Yung bang parang bumili ka ng mineral water pero ilagay mo sa isang sisidlan na marumi. Ganun ang tingin ng Panginoon sa maging sa ginagawa mong mabuti. Yung katulad ng lagi na nating naririnig, yung salitang filthy rags dyan, hindi naman yung basahan na alam natin, kundi iyan ay tulad sa isang ginagamit, ilang beses na nabanggit dito sa pulpito yan, na ginagamit na cloth ng isang babae sa panahon ng kanyang period. Ibig sabihin, disgusting. So ang tingin ng Panginoon ay nakakadiri tayo sa kanyang harapan. No? So, that is what sin is doing. Okay? And then, the nature of sin is to multiply its influence. Imagine that. Yan ang sinasabi ko kanina. Yan ang sin. Nagmumultiply siya. Nagsisimula lang siya sa ganito para di ba? Nagsisimula sa hatred. Bandang huli, serial killer ka na. Nagsisimula sa lust. Bandang huli, serial rapist ka na. No? So parang ganyan. So 2 Timothy chapter 2, verse 16 says, but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. And again, let me quote from Cornelius Plantinga in his book, A Breviary of Sin, page 32. Sabi niya, corruption is thus a dynamic motive in the Christian understanding of sin. It is not so much a particular sin as the multiplying power of all sin to spoil a good creation and to breach its defenses against invaders. Corruption is a spiritual AIDS, the mysterious, systemic, infectious, and progressive attack on our spiritual immune system that continually breaks it down and opens the way for hordes of opportunistic sins. This make life progressively more miserable. Yan. Di ba, meron daw tayong mga tinatawag na spiritual immune system. Di ba, tayong katawan natin may immune system yan? Na? Kaya nga mahirap pag nasira ang immune system mo. Konting ubo lang, pwede kang mamatay. 'Di ba? Konting
sipon lang pwede kang mamatay. 'Di ba yung sa issue ng leukemia, 'di ba yung ano tawag, pinapatay niya yung mga sinisira niya yung mga immune system humihina, no? Yung sa acute leukemia na pinaliwanag sa akin ni Dr. Norby dati, lumalabas daw yung mga tawag ito ay ah, infant white blood cell. Yung white blood cell, ito yung mga immune system natin. Imagine mo infant, paano kapag tatanggol, mga sundalo, di ba? Meron ka nakita sundalong sanggol, nakikipaglaban, no? So pagka yun daw ang mga lumalabas na, mga infant white blood cell, ay ano pang pag-asa mo? Konting sakit lang, patay ka. So, ang punto doon, ang corruption, pwede niya sirain yung spiritual immune system to the point na maging miserable ang buhay mo. So, sin corrupts. Pangalawa, sin captivates. The more you yield to sin, the stronger its chains become. It has the power to put a person into a bondage or addiction. A sinful habit places a person's in sin's grip, making self-deliverance impossible. Tama ba yan? Making self-deliverance impossible. Proverbs chapter 5 and verse 22, his own iniquities entrap. Yung ginamit na salita dito, entrap. The wicked man. Ang kanyang sariling kasamaan ang sumisilo sa isang taong masama. And he is caught in the cords of his sin. Yung pang sin, mayroong cords. Ano? May tali. At siya daw ay nasisilo, natatali sa sarili niyang panali ng kasalanan. So, the captivating effect of sin is like that. Ikaw ay gumawa ng sariling balon. Hinukay mo at ikaw ay nahulog doon sa sariling balon na hinukay mo. O pwede sa Bible, na maraming mga verses na makikita rin tayo na minsan ginagamit din yung salita na ang kasalanan ay para daw pagko-conquer ng isang city. 'Di ba? It means when an invader conquer a city, anong ibig sabihin nun? The invaders rule the city. No? Sila yung magro-rule. Kaya, di ba gano'n nung unang panahon? No? Nebuchadnezzar, during his time, he conquered the known world. And he ruled the known world. And then comes what? The next conqueror, Cyrus the Great, Persian conqueror. He conquered the Babylon. And he rules the world. And then comes the Greek, Alexander the Great, no? Who conquered sabi halos lahat yata ng bahagi daw ng mundo maliban lang siguro banda rito sa atin, ano? Kasi yung Asia halos nakuha ni Alexander the Great yan, di ba? Hanggang Afghanistan, Pakistan, India, no? At halos lahat sa Europe, imagine mo paano niya nagawa yon in a very short period of time. He rules the world. And then comes the Romans. They rule the world. So the point is, when sin conquers a person, that sin rules that person. So, ganun lang yan eh. Isipin niyo yung mga addict sa alcohol, no? Niro-rule na talaga yan. No? Yung mga nasa drug, nasa nicotine. Anong nangyari? Yung katawan nila, siguro iisip nila, ayaw na rin naman talaga nila. Ayaw na ng utak nila, pero hinahanap na ng katawan nila. No? Yung substance. No? But they have no power to resist it. They have no power to resist it. Hinahanap na ng kanilang katawan. Okay? So, yan ang isang bagay. And then sinful slavery is marked by the ongoing practice of sin. John 8,
34. Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sins." No? Perhaps many professional who enter the government service, siguro yung mga pumasok sa gobyerno, lahat naman siguro diyan nung una may idealism, no? No? Siguro gusto nilang maglingkod sa bayan. O bakit nga ba sa government ka nagtrabaho? I want to serve my country. Something like that. It's a very noble desire, di ba? I want to serve my country. So, kahit na custom yan, DPWH yan, o anumang agencies yan, siguro nagsimula sila sa kanilang career with noble ideals and sincere desire to serve the public. However, nung ma-expose na sila sa lure ng corruption, at nakaranas na sila ng mga benefits, yung idealism nila gradually faded, no? Yung dati, may mga paninindigan sa kanilang mga prinsipyo, unti-unti humihina yung mga paninindigan na yan. And over time, na-accustom na sila sa practice na yon na dati ayaw nila, na dati ino-oppose nila, na dati sinasabi nila hindi ko gagawin yan. The point is, sin can master you. Sin can master a person. Sin can rule a person. So pornographic material eventually leaves a person craving the real experience. So nanonood ka ng mga pornographic materials, no? Bandang huli ayaw mo na nang manood, gusto mo nang gawin. Yung nakikita mo. Overindulgence sa pagkain, no? Sobrang lakas mong kumain. Bandang huli, dahil hindi mo makontrol, glutton ka na. Alam niyo ba yung gluttony? Yung gluttony, matindi yun eh. Kasi pagka ikaw ang isa, yung gluttony sa Bible, hindi mo na iniisip yung ibang tao. Iniisip mo lang sarili mo. Diba? Ganun ang glutton, no? Kumakain ka, nakikita mo yung iba walang pagkain mo, baliwala na yan sa'yo. Mahalaga sa akin, ako kumain. No? Yung iba nauuhaw na, baliwala lang yan sa'yo. Basta ako, ma-satisfy ko yung aking kauhawan. That is gluttony. No? Huwag nating isipin na yung mga glutton, matataba. Hindi lahat ng mga matataba ay matatakaw. Merong matataba, talagang, naalala ko kasi nung nandun ako, kilala niyo naman si Matt, di ba? Meron niyang kapatid na mataba eh. Sabi ko mataba siya, ano? Oo, sabi, pero mahina kumain yan. Sabi sa akin, bakit siya mataba? Mayroon lang siyang problema sa kanyang hormones. No? Konting kain lang, laki na. No? So may mga ganon. Hindi po ibig sabihin pagka wag nating isipin lagi na ganon. Although, minsan nagmamanifest. Pero ang point ko pa rin, wag natin isipin na pagka ang isang tao mataba siya, matakaw siya. Pero, yung matakaw, ang expression niyan madalas, hindi mo na iniisip yung mga tao sa paligid mo pag kumakain ka. No? Hindi ka na nang aalok. Parang ganyan. And another thing, stealing. Small items can eventually lead to a large-scale theft. Unrestrained lust can progress from sinful thoughts to immoral actions. Let me share to you another thing from Plantinga, Cornelius Plantinga, in his book, The Breviary of Sin. Maliit lang yung breviary, marong punong-puno ng yun eh. So, ang ganda na, meron ako niyan sa bahay, doon ko kinukuha yung iba rito. So, yung kanyang tinawag niyang dynamics of addiction. Ano yung dynamics of addiction? Sabi niya, first is repetition of pleasurable and therefore habit-forming behavior, escalating tolerance and desire. So, yung isang bagay na nagbibigay ng pleasure sa'yo pero kasalanan, pagka ini-entertain mo lagi, nagiging habit na yan. No? To the point na nag-i-escalate doon sa tinatawag na tolerance and desire. Sabihin, wala na. Tinotolerate mo na.
Yung isang bagay. And then unpleasant after effects, withdrawal symptoms, and self-reproach. Halimbawa, nakita mo, ang pangit pala nito, hindi maganda yung mag-inom, no, na nagkakaroon ka ng hangover. Pagka hindi ko naman naranasan magkaroon ng hangover, hindi rin naman ako nakaranas malasing. No, pero siguro yung iba rito, siguro, no, yung mga naranasan nila yung na lasing sila, nagkaroon ng hangover, siguro susumpa na nila yung alak eh. No? Ayoko na. Kasi suka ng suka, o something like that, no? So yun ang nangyayari. Pero pagkatapos yan, magkakaroon na you vows to moderate or quit relapses, shame, and general distress. Siguro sasabihin mo, teka muna, dati sinumpa mo, pero pwede naman konti-konti lang, siguro, patikim-tikim, hindi ko na lang dadamihan. Di ba ganun? Parang nabasa niyo ba si Saint Augustine, di ba? Isa sa mga kasalanan ni Saint Augustine nung panahon niya, bago siya naging Kristiyano, immoral talaga siya eh. Immoral talaga siya eh. Kaya nga lagi siyang pinagpipray ng nanay niya ng pangalan si Monica. Kasi talagang na-indulge siya sa immorality. Pero alam naman din minsan ni Saint Augustine, kasi Christian yung nanay niya eh. Tinuturuan siya eh. Alam din naman ni Saint Augustine na mali yung ginagawa niya. Kaya nagpe-pray siya kay Lord, Lord, give me self-control, but not yet now. Diba? Pwede ba? Bigyan mo ako ng self, pero wag mo na ngayon. Bukas na lang siguro. Bukas na, ayan. Diba? And then attempts to ease distress with new rounds of addictive behavior. Sasabihin mo, sige, isang beses na lang. Di na mauulit. Ayan. And then deterioration of work and relationship. So because it becomes a habit, nagkakaroon na ng deterioration sa trabaho mo. No? Hindi ka na nakaka-concentrate sa trabaho mo. Nagkakaroon ka na rin ng problema sa mga tao sa paligid mo. No? Nagiging mainitin ang ulo mo. At kung ikaw ay nasa konteksto ng church, ayaw mo na rin umattend ng church. You don't want to attend the church because ayaw mong makapakinig ng mga preaching na matatamaan ka. No? Naintindihan niyo ba yun? Nagkakaroon na ng deterioration doon sa work and relationship mo, lalo na sa Panginoon. And gradually, increasing preoccupation and obsession. So, napipreoccupy ka na, mas mahabang panahon na, oras, nandoon ka na, obsessed ka na doon sa mga bagay. And then compulsivity in addictive behavior. And then last, tendency to draw others into the web of addiction. Ito yung tinatawag na codependency. Yung point doon, hinahatak mo na yung iba na tumulad sa'yo. Dati, ikaw lang yon. Bandang huli, sinasabi mo na to sa iba, halika na, samahan mo ko. No? Ayaw mo ba? Ako lang mag-enjoy. Mag-enjoy ka rin. Naintindihan? Hinahatak mo na yung iba. That is what sin is doing. Sin captivates. Sin corrupts and sin captivates. Last but not the least, sin confuses. Sin's deceptive power is seen in its ability to justify itself. Actually, yan ang pinakamatindi. Ang totoo, yan ang pinakamalakas na kapangyarihan ng kasalanan ay yung ikaw ay malinlang, madaya, makonfuse. To the point na hindi mo na alam, tama ba itong ginagawa ko? Hindi. Makakabuti ba ito sa akin o hindi? Hindi mo na alam. Confused ka na. Deception is one of sin's most powerful weapons. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? 2 Timothy 3:13, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. In other words, he began to believe that he is doing, what he is doing is okay. What he is doing is normal. What he is doing is rightful before he knew that it was sin and evil.
So yan. Dati alam niya mali yan. Pero ngayon, tingin niya, okay na yan. No? Normal na yan. Because one of the power of sin is to deceive you. To deceive you. Conscience can be suppressed. And when ignored long enough, it loses its sensitivity. 1 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. Now the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons through the insincerity of liars whose consciences are seared. Yan siya naman, seared. Sa Tagalog, manhid. No? Wala nang pakiramdam ang kanyang budhi. So, ito yung repercussion ng kasalanan. No, nakakakilabot, no, mga kapatid, kung titingnan din natin. Pero, salamat lang sa Diyos siguro, yung iba sa atin nandun sa point na nakakagawa rin tayo ng kasalanan at minsan nagiging habit forming na, pero sinisave ka pa ng Panginoon, no, na hindi magpatuloy. Magpasalamat tayo. Pero ito yung epekto ng kasalanan na dapat nating tingnan. Sin corrupts. Sin captivates. Sin confuses. And let me end by saying this, brethren. Sin will not reach its saturation point except by repentance, forgiveness, and mortification. You cannot say, until this point. No? Siguro pagka edad ko ng ganito, titigil na ako. No? Sabi nga ni Arnel, bago tumigil, patay ka na pala ron bago dumating sa edad na yan. Siguro, pagkatapos ito, tama na. Hindi, sin will never come to its saturation point except you repent. Except forgiveness, no, will be received and mortification will be practiced. So, the point is, repent at the first instance of sin. Repent at the first instance of sin. The only proper step after sinning is to repent immediately. Not to wait or to give sin time to settle. Di ba? Minsan ginagawa natin, sige na muna. Medyo, hayaan mo nating humupa ang sitwasyon. Pagdating sa kasalanan, walang hupa-hupa dyan. No? Kadelikado yan. So, hindi natin pwedeng bigyan siya ng panahon. No? Sapagkat, alam nyo, in terms pagdating sa sin, time is of the essence. Mahalaga yung oras. Mahalaga yung panahon. Mahalaga ang bawat pagkakataon na susunggaban natin na pagsisihan. So marami tayong pinag-usapan patungkol sa sin. Pwedeng sin of commission, sin of omission. So mayroon kang nakikitang tama, hindi mo ginagawa. Marami na kayo naririnig na preaching dito sa church na dapat eto. Wala ka pa rin ginagawa. Dapat nagsisisi ka na ng kasalanan mo, lumalapit kay Kristo. Hindi ka pa rin lumalapit kay Kristo. Delikado yan. No? Baka dumating yung time, tumigas ang puso mo. Pag tumigas na ang puso mo, ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. No? Inalis na ng Diyos ang impluwensya para ikaw magsisi sa kasalanan mo. No? At hindi lang yun. Kahit na ikaw Christian, marami kang pwedeng dapat gawin. Kung ikaw Christian, may problema ka sa isang tao. No? Ayusin mo. Huwag mong palalain. O mayroon kang problema saan? Sa iba pang mga bagay na ginagawa mo personal. Maaring mga sinasabi ng mga Puritan darling sins mo. O kaya mga sinful thoughts mo. Ayusin mo kagad yan. No? Pagsisihan mo. Huwag mong patagalin. No? Ano pa? Maaring dapat nag-commit ka na sa church. You're still not committing yourself to the church. What are you waiting for? Baka dumating yung time, gusto ko na mag-commit pero wala ka ng lakas. No, hindi mo na kayang gawin kung ano yung, hindi ka na makapag-serve sa church because, what? You don't have ability to do that. So, do it now. No? Because that is sin of omission. No?
So the proper step after sinning is to repent immediately, not to wait, or to give sin time to settle. Okay? So tapusin natin dito. You have your questions and comment, clarifications, please go ahead.